lilipat po tayo ng ating mga anak na inahin. Lipat po natin siya dito sa parawing pen. Yan. Ganyan lang po guys, kadali palipatin si Mama Pig, oh. Yan. Hi guys! Yan, welcome po dito sa ating mini piggery. Andito naman po tayo ngayon para ipakita po sa inyo yung ating nirenovate na paanakan ng ating parawing pen. Ayan po. Yan, bago po ang semento niyan guys sa flooring. Bago po ang flooring niyan. Yan, dalawa po yan guys. Ito pa po ang isa kasi po dalawa po yung mga anak natin inahin. Ito po. Yan. Yan guys, kaya po tayo nandito ngayon sa ating mini piggery kasi magre-repair naman po tayo ng ating pintuan. Ito pong pintuan. Kasi po, hindi pa po maayos sa pintuan ng ating parawing pen. I-repair na po natin to, tapos maglalagay na po tayo ng reading bumbilya. Yung kanila pong heater, lalagyan na po natin ng dalawang heater to para paglipat po natin ang ating mga inahin, ready na po. Kasi ito pong nakaraan na to, kakagawa lang po nitong parawing pen ng flooring. Pinatapalan po para maayos po. Kasi yung last time na nag-flooring po dito, ay yung ginamit pong buhangin tsaka semento ay hindi po ganun kaganda. Tsaka hindi rin po ganun kaganda yung timpla. Yan po yung tip ko sa inyo. Para hindi na po kayo maging madoble pa ang gastos, ang gawin nyo na po, tapangan nyo na po kagad ang timpla ng flooring ng babuyan. Para hindi na po kayo paulit-ulit magre-repair. Ang gawin nyo po guys, unang pagawa nyo pa lang po ng flooring ng babuyan, matapang na timpla na po kagad ang gamitin nyo. Para hindi na po kayo magpaulit-ulit at sakit po sa ulo pagka ganun ang ginawa. Okay guys, magsimulan na po tayo. Magre-repair lang naman po tayo nitong ating pintuan na to ng parawing pen, and then maglalagay po tayo ng mga bumbilya dito sa ating mga babuyan. Okay? Tapos ito nga po pala, update ko po kayo dito sa ating inahin guys. Yan. Ito po yung unang mga anak guys. 8 days na lang po mga anak. Ngayon po guys, sa mga balita, nagkameron po siya ng sakit. Hindi ko po inaasahan na magkakasakit siya guys. Yan. Nung ika 102 days po niya guys, nagtamlay po siya. Saktong-sakto pong palit ng aking feeds. Pinaltan ko na po siya ng lactating. From breeder, it-switch ko na po siya sa lactating para yung kanyang dede mag-form na po magka meron ng gatas, utay-utay. So, ang nangyari naman po, nung pagka-switch kong gano'n, yun naman po pala ay masama na ang kanyang pakiramdam. Kaya ang nangyari, akala ko naninibago lang po siya dun sa feeds ng lactating, yung po pala hindi, at may sakit po pala talaga siya. Hindi po siya kumakain guys. Ayan o. Binibigyan ko na po siya ng, una pong binigay ko sa kanya ay antibiotic. Tapos, binibigyan ko po siya ngayon guys ng dextrose powder at ng Bitmintro. Ayan. Nalo ko po sa tubig yan guys. Tapos, ayan. Binibigyan ko pa rin naman po ng pagkain, kaso hindi pa rin po siya nag-try kumain yan. Puro more on tubig lang po ang ginagawa niya. Ito po ay 8 days na lang mga anak na. Kaya itong Mama Pig ko na to ay nagbigay pa ng problema. Pero hindi naman po natin may iwasan yan pagdating sa negosyo. Yan. Tulad ng mga gantong mga alaga, talagang pagbago-bago ang panahon. Ulan-init. Kaya hindi rin po natin may iwasan yan na may matatamaan tayong mga baboy. Kahit anong galing po natin sa pag-aalaga at ganda ng pag-aalaga natin, may makakalusot at may makakalusot pa rin po dahil sa panahon. Okay? Start na po tayo guys.
Okay guys, parito po kayo. Tatapos lang po natin ayusin yung gate ng parawing pen natin. Yan. Ito po guys, double purpose ang ginawa natin. Pag nandyan sa loob, kung ayaw ko tanggalin ang pintuan, ito lang po ang ibababa ko. Para dukutin yung mga biik. Yan. Meron po tayo dito ng dukutan ng mga biik. Kung gusto ko naman po na saraduhan, ganyan lang. Ganyan lang kasimple. Saka kung magpapapasok naman po ako ng inahin, at yung ating mga hybrid ay malalaki, tsaka medyo makipot po ang ating daan para makapasok po sila dito. Ganito pong ginawa ko kasi medyo kapos po dito ang space eh. Kaya ginawa ko na lang pong ganito. Yan. Itagkal po ang ating pinto. Yan. Para kung sakaling papasok po ang ating mga dandred galing dito, yan, gaganyanin na lang po natin. Papapasukan na lang natin. Tatagkalin ko na lang po to para pagkapasok, balik lang po. Yan. Ganyan. Yan. Yan po guys. Ganyan na po kasimple ang ating pintuan. Ito naman pong isa. Ito pong isa. Yan. Ganito po to. Yan. Hindi ko pa lang po pwedeng persain, gawa ng bagong tagpi pa lang po ito. Kaya hindi ko pa pwedeng buksan maigi. Stable lang po muna natin na ganyan yan. Sunod naman po natin gagawin. Ang next naman po natin gagawin, maglalagay na po tayo dito ng mga heat lamp. Yung pong heater nila. Kasi yung ilaw na 100 watts. Pampainit po nila para ready na sila. Yan. Okay guys, next project, yun naman pong ilaw. Okay? Guys, maglilipat po tayo ng ating mga anak na inahin. Lipat po natin siya dito sa parawing pen. Yan. Ganyan lang po guys, kadali palipatin si Mama Pig, oh. Yan. Lipat na po siya guys. Siya po ay malapit ng mga anak. Yan, nire-ready na po natin siya. Yan po guys, nailipat na po natin yung inahin natin na ng mga anak. Ngayon po guys, painumin po natin siya ang haluan ko po ng dextrose powder ng kanyang ininom. Kasi po guys, ngayon siya po ay matamlay. Hindi po siya kumakain, kaya hinahaluan ko po ng dextrose powder ang kanyang may inom. Yan po natin ang dextrose powder ang kanyang ininom. Yan guys, puro tubig lang po siya ng tubig. Yung kanyang tubig po, nilalagyan ko ng dextrose powder at hinahaluan ko rin po yan ng vitamin. Yan, puro tubig lang po ang kanyang iniinom. Hindi po yan kumakain dito guys. For almost 1 week na po siyang ganyan. Kaya pansinin niyo po ang kanyang katawan. Namayat na po siya guys. Ito po ay aanak na. Last 3 days po, maanak na po siya. Pero nagkaganyan pa po. Kahit anong galing po natin sa pag-aalaga, hindi po natin maiiwasan na magkasakit po ang ating mga alaga. Dahil sa pabago-bagong panahon, katulad ng mainit, at ngayon naman po, maulan. Tingnan nyo po sa labas. Ayan po guys, ganyan po ang panahon dito ngayon sa amin. Ulan-init po, ulan-init. Kaya ang ating mga alaga, nagkakasakit. Yan. Hindi po natin maiwasan na walang magkasakit. Kahit ano pong ingat natin sa pag-aalaga, meron at meron pa rin pong magkakasakit. Yan. Kaya dapat po handa tayo lagi sa anuman mangyari at lagi po tayong meron mga prevention. Okay? Ito po guys, ang una lang natin na nilipad. Kasi po itong isa,
90 plus days pa lang po yan, kaya hindi ko pa po nililipat. Pagkatapos ko pong purgayin siya sa ika 100 days niya, saka ako naman po siya ililipat dito. Yan, sa parawing pen niya. Yung mga naka-ready na po yan parawing pen, guys. Yan. Ito po, nung nakaraan, dinaguan po natin ng flooring kasi po, guys, yung flooring po nito nung una ay hindi maganda. Kumbaga po ang kanyang pagkatimpla ng semento at buhangin ay matabang. Kaya nung unang lagay ko po ng inahin na baboy dito sa loob na to, nabakbak po kagad. Guys, ang tip ko po sa inyo, pag po kayo magpapagawa ng flooring ng parawing at gestating, lalo na siyan mga inahin yan mabibigat, tapangan nyo na po kagad ng timpla, guys, para hindi po kayo madoble sa gastos at sa gawa. Yan. Okay, tulad po niyan, guys, pinatapangan na po natin ng timpla para po hindi na mabakbak ng mga inahin. Hindi na po maungkal. Yan po yung tip ko sa inyo, para hindi na po kayo madobleng gastos. Pansinin nyo, guys, ang ating inahin ay namamayat na. Yan. Payat na, guys, ating inahin. Ito naman po, guys, ang purpose naman po nito, kaya medyo dinulasan ko, guys. Ito po ay para hindi masugat ang mga tuhod ng mga biik. Yan. Kaya po yung ganyan, guys. Medyo dinulasan ko po talaga para po yung mga biik natin hindi po nasusugat yung tuhod. Kasi isa po yun sa nagiging problema ng mga biik, lalo na pag bagong anak. Tapos ang flooring po natin ay magasbang. Yun po yung kauna-unahan dahilan kung bakit nasusugat yung mga tuhod-tuhod ng mga biik. Mapipilay po sila. Wala po tayong tigil na kagamot sa bibigay ng antibiotic hanggang sa ang biik natin ay ma-stress at mabansot. Yan. Maganda na po yung prevention, better than cure. Okay? Dahil nag-focus yung ating inahin, ginisan po natin. Guys, papakain na po tayo ng mga alaga dahil hapon na rin po. Para tayo ay matapos na sa ating mga alaga. Ito po, guys, tatry po natin lagyan ng pagkain. Tingnan nyo po kung kakain yan. Ayan, guys, oh, hindi niya pinapansin yung pagkain. Ayaw pa rin niya po kumain, guys. Guys, ito po yung tirang pagkain ng ating inahin na baboy na hindi niya kinakain. Ito po yung laging sitwasyon, guys. Oh. Napapanisan lang po ng napapanisan. Hindi po niya kinakain. Panis po lagi, guys. Panis ang pagkain.
konti-konti na nga lang po nilalagay ko guys para baka sakali bigla siyang magutom kumain. Kaya hindi ko pa rin po pinawawala ng feeds kahit pa hindi alam kong hindi siya kumakain ngayon. Lagi ko pong nilalagyan ng feeds pa rin. Lipat naman po ako doon sa kabila at yung kabilang bakante ay may tubig. Lagi ko rin po tiyatagkal yan guys, gawa ng bumabaho. Ito po guys ang trabaho natin dito sa pagbababuyan. Hindi po simple ang pagbababuyan, hindi katulad ng sabi ng iba na napakadali lang. Madali lang po sabihin pero pag nandito ka na po sa actual, mahirap na po. Hindi po basta-basta. Kasi bibigyan ka po ng iba't ibang problema. Pagdating sa pag-aalaga ng baboy, nandiyan na nga po yung kasama ang pagka meron ng sakit na hindi nyo po mapagaling-galing. Kahit ano na pong gamot, binigay nyo na pero hindi pa rin po nagaling. Yan po yung isang nasakit sa ulo pagkadating sa pag-aalaga ng baboy. Sprayin lang po natin guys para matanggal po yung asin ng mapanis sa feed. So guys, ang ginagawa po natin dito, tinatanggal po natin yung mga napanis na feed para yung baho po ay mawala. Para yung baho po ay mawala. Yan. Linis-linis lang po guys para ang ating pong babuyan ay laging malinis. Guys, tapos na po tayo sa mga inahin. Kaya dito naman po tayo sa ating partner. Kung matatandaan nyo guys, ito po yung ating mga pigik na pinaliliguan dati. At lalaki na po nila. Yan na po ang sukat nila guys. Yan na guys, yung sukat ng ating mga pigik natin pinaanak na 10 piraso. Yan na po yung 10 piraso dati guys. Mga breed. Sila po ngayon ay nasa 80 days old na. 80 days old na po yung mga yan.
po natin yung kanila pakainan. Kainin na po natin sila. Kain na po nila ngayon guys ay grower. Ito po ay grower ng limbang guys. Grower po rin. Yung timpla po guys, ang gusto nila masabaw. Nakikita nyo po mamaya pag bigyan natin ang balat na takaw. Ganyan po ka dami ang kain nila. Yan po guys ay dalawang timpla guys. Titimpla pa po ulit tayo ng ganong karami dahil kulang po sa kanila yung ganong timpla. Dalawang timpla po guys ang kain nila niyan. Ayan guys. Tingnan nyo guys kung gaano kalakas kumain yung mga baboy. Guys, yung pangalawang timpla. Ganun po ulit karami. Ito naman po guys ay panlagay dun sa kanilang pig drinker. Panlagay naman po ito dito sa pig drinker. At ayan po guys, maraming salamat po sa pagsama sa ating pagbibideo ngayon at yung mga ginawa natin dito sa ating babuyan. Maraming salamat po guys. Hanggang dito na lang po ang ating video. Kung hindi ka pa naka-like and subscribe, please like and subscribe. Peace. Sunod-sunod, huwag ka nang sasama pa.